Uy, tara, magluto tayo ng no-meat pansit. Gagamit ako ng olive oil, pero kahit anong cooking oil meron kayo, ay pwede yan. Pasensya na kayo, maingay sa background ko yung mga aso, okay? At ngayon, sabay ko nang igigisa itong aking bawang at saka sibuyas. Igigisa ko lang ng mabuti itong dalawang ingredients na to, saka ko isusunod ang mga gulay. Actually, 3 gulay lang ang ginamit ko sa pansit kong ito. At kung vegetarian ka, matutuwa ka dahil wala itong karne. Pero kung hindi ka vegetarian, pwede mong lagyan syempre. Aromatic na ang ating garlic and onion, kaya ilalagay ko na ang ating carrots. Magdadagdag ako ng cooking oil dito kasi kukulangin. Ganun naman talaga strategy sa pagluluto. Kung sa tingin mo kukulangin ka ng cooking oil sa pagigisa, huwag kang mahiyang magdagdag. Ilalagay ko na rin itong mga repolyo. Napakasimple lang ng recipe na to. Actually, 3 gulay nga lang ang ginamit ko dito. Huwag nyo na akong i-bash, yun lang ang gulay na meron ako dito ngayon. Uy, pero seryoso ako, masarap to. Igigisa ko lang ng maayos itong repolyo at saka yung carrots. Isusunod ko na yung ating third na gulay, which is tengang daga, mushroom. Opo, mushroom. Nakita ko mayroon pang stock ng mushroom kaya isinama ko na rin. Bale, itong mushroom na to, isinoke ko muna ito sa water. Kasi dried ito eh. So, kailangan nating isoak muna sa water bago natin isahog para bumuka siya at saka lumambot. Hiniwa ko lang ng maliliit and then ilalagay ko na rin ito. Yan lang yung mga gulay sa pansit ko. Ay, meron pa palang kinchay pero mamaya na yun sa bandang dulo. So, igigisa ko lang itong mabuti. Maglalagay rin ako ng soy sauce para magkaroon na ng lasa itong ating mga gulay. Almost every Sunday, nakagawian na namin na magluto ng pansit dito sa bahay. Wala lang, nakaugalian lang. At ngayon, ilalagay ko na ang oyster sauce. Itutuloy ko lang ang paggisa para mahalo sila ng mabuti. Kayo ba? Anong nakaugalian yung lutuin pagka weekend? I-share nyo naman para may idea rin ako. Kami, etong pansit, paborito kasi namin ito. Iba't iba nga lang yung atake ng pagluluto, iniiba-iba lang yung sahog. Okay na itong mga gulay, isi-set aside ko muna para hindi ma-overcook. Itatabi ko muna to. At the same na kawali, dito rin ako maglalagay o magluluto ng sauce. Maglalagay lang ako ulit dito ng soy sauce. Maglalagay din ako ng oyster sauce. Naglagay ako ng paminta at kinchay dito sa ating sauce para maging aromatic. At magdadagdag din ako ng water kasi sa tingin ko kukulangin. Siyempre, timplahin nyo na mabuti, tikman ninyo, and then kapag tama na sa inyong panlasa, takpan nyo na at pakuluin. Kumukulo na pala ito. Nakalimutan ko lang i-on ang video. Magdadagdag ako ng paminta kasi nakukulangan pa ako. Tapos ilalagay ko na ang pansit. At eto na nga, malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo sa most exciting part, ang maluto na silang lahat ng tuluyan. And now, imi-mix-mix ko lang ito sila all together. Nagpalit ako ng sandok kasi hindi na carry ng silicone kong sandok sa paghahalo kaya medyo may konting ingay. At ngayon, i-add ko na yung ating mga gulay na nagisa kanina. Nangangamoy masarap na, nagugutom na ako dito sa part na to. O 'di ba? Ang ganda tignan ng ating mga gulay na sahog, hindi siya overcook. I-continue ko lang ang pag-mix para mahalo silang mabuti. And then, pagkatapos na nitong mahalo, pwede na itong iserve.
O, 'di ba? Napakadali lang magluto ng pansit. At ngayon, i-a-add ko na yung the rest of the kinchay na hiniwa ko kanina. At eto na, luto na po ito. Pinatay ko na ang stove. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking video. Please don't forget to subscribe. Thank you! At magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong mga video. Ito na po ang ating no meat pansit. Thank you so much. I love you all and God bless po sa ating lahat.